May sikat na kanta ngayon na paulit-ulit kong naririnig sa radyo. Tungkol ito sa multo ng ating nakaraan. Mga ala-ala, desisyon at dating bersyon ng ating sarili na patuloy na sumusunod sa atin kahit na pilit na natin itong kinakalimutan. Malapit sa puso ko ang kantang yon dahil sobra akong nakarelate dito. May sarili din akong multo para itong anino na sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Kahit ilang taon na ang lumipas, ito rin ang rason kung bakit naisipan kong i-share sa inyo ang istorya ko na matagal ko ring sinosolo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aldrin. 30 years old na po ako at nakatira sa isang probinsya na hindi ko na lamang po papangalanan dahil medyo confidential ang mga detalyeng ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Ang mga pangalan at lugar na mababanggit sa sulat kong ito ay pinalitan ko. Para na rin po sa safety ko at para na rin hindi magkasira-sira ang buhay ng mga taong involved. Papadudot aaminin ko na hanggang ngayon ay may mga gabing bigla-bigla na lamang pumapasok sa isipan ko ang isang bagay mula sa nakaraan ko. Tungkol ito sa kababata kong itago na lang natin sa pangalang Yana. Grade 5 kami noon una kaming nagkakilala. Bagong transfer lang siya sa school namin, papadudot. Maganda siya, mistisa, may lahing Amerikano. Sa Pampanga kasi nakatira at nagtatrabaho ang nanay ni Yana at nagkaroon siya doon ng boyfriend na sundalong Kano. Noong nabuntis niya ito ay agad din siyang iniwan ng kanyang ama. Yun ang kwento niya sa akin noong bata pa lamang kami, papadudot. Yana, hindi ka pa uuwi? Hindi. Bakit naman? Hindi ka ba susunduin ng lola mo ngayon? Nasa palengke pa si Lola eh. Wala rin namang tao sa bahay kaya hindi na lang ako uuwi. Eh anong kakainin mo para sa pananghalian? May dala ka bang baon? Meron, pero kinain ko na kaninang recess. Paano yan? Wala ka nang kakainin ngayon yan. Hindi naman ako gutom eh. Ikaw, may baong ka ba? Meron, bakit? Hati na lang tayo. Ayoko nga. Konti lang yung nilutong ulam ni mama para sa akin eh. Sakto lang yun para sa akin. Sige na, binigyan pa kita ng papel kanina nung nag-quiz tayo eh. Isang piraso lang naman yun, tsaka papalitan ko naman yung papel mo kapag nakabili na si mama ng bago kong papel. Damot naman, konti lang naman eh. Ayoko nga. Bakit mo kasi kinain yung baon mo nung recess? Eh wala akong pambili ng pagkain eh. Hindi ka ba binigyan ng lola mo ng baon pambili ng merienda? Meron siyang binigay na pera pero binili ko yun ng text. Text na naman. Kasalanan mo naman pala kaya ka walang makain eh. Asa na yung text mo? Laro tayo mamaya. Wala na, ubos na. Natalo ko kanina eh. May dahil siguro yung pamato nung grade 6 na nakalabang ko. Ang galing eh, hindi matalo-talo. Ano ba yan? Nagsayang ka lang ng pera. Bibili-bili ka ng text, hindi ka naman pala marunong maglaro. Bukas, babawiin ko yung mga natalo sa akin. Bibili ulit ako ng text. Tapos kakainin mo na naman yung baon mo sa pananghalian. Tapos sa akin ka makikihati kapag wala ka nang makain. Babalatuan na lang kita pag nanalo ako. May secret yan eh. Pinagdidikit nila yung dalawang text para hindi matalo. Bigyan mo ako ng text mo mamaya pag dikitin natin yung pamato mo para manalo ka. Madaya ka rin pala, bawal yun. Sabi ni nanay, hindi bawal ang pandaraya. Diskarte daw yon para mas mapadali ang buhay. Mali ang nanay mo, hindi maganda ang mandaya. Eh di kung ayaw mo, wag mo. Ako na lang gagawa bukas. Asan pala yung nanay mo? Bakit hindi ko siya nakikitang sinusundo ka? Puro lola mo yung nagpupunta rito sa school eh. Paano ko susunduin ni nanay wala naman siya dito. Nasa Pampanga yun. Ano namang ginagawa niya sa Pampanga? Ano pa ba? Di kasama yung boyfriend niya. Boyfriend? Siya ba yung tatay mo? Hindi, iba yun. Yung tatay ko, ex niya, sundalo.
Wow, sundalo tatay mo. Nakita mo ba siya? Malaki ba yung baril nila? Hindi ko naman kilala yun eh. Nung nanganak daw si nanay, hindi pa raw nagpakita sa kanya yung tatay kong yun. Sabi ni nanay, isipin ko na lang na patay na yung tatay ko. Bakit naman? Ewan ko. Basta, hindi na raw siya babalik sa buhay namin kaya naghanap na lang siya ng bagong boyfriend. Kaya niya ako pinadala dito kasi ayaw sa akin ng boyfriend niya. Bakit naman ayaw niya sa'yo? Hindi niya kasi ako mautusan eh. Palagi ako inuutusan noon, hindi ko naman sinusunod. Tapos nagalit siya sa akin. Kinausap niya si nanay para pauwiin na lang ako dito sa probinsya para daw wala na silang problema. Grabe naman, kawawa ka naman pala. Wala kang tatay, iniwan ka pa ng nanay mo. Pareho naman silang walang silbi. Mas magandang si Lola na lang kasama ko, mas mabait siya. Dahil kawawa ka, sige na, hati na tayo sa baon ko. Talaga? Oo, Ano bang ulam mo? fried chicken. Pero isa lang to eh, kaya hati na lang tayo. Patingin nga. Sandali. Ayan! Wow! Akin na to ha! Teka lang, sabi ko hati tayo dyan eh. Bakit mo kinuha? Balik na lang tayo ng ulam. May natira pa akong adobong sitaw dun sa baunan ko. Hanapin mo na lang sa bag ko. Bye-bye! Yana, akin yan eh. Ayoko ng adobong sitaw. Ibalik mo yan. Ah! Hindi nabiyayaan ang magandang buhay ang pamilya ni Yana. Mahirap lamang sila papadudot, isa ito sa mga dahilan kung bakit naisipan ng kanyang ina na iuwi na lamang si Yana sa probinsya para maalagaan siya ng lola niya. Matapos noon ay bumalik din kaagad sa Pampanga ang kanyang ina at simula noon ay wala na siyang balita pa mula rito. Tendera ng karnet isda ang hanap buhay ng kanyang lola. Alam ko ito papadudot dahil simula pagkabata ay lagi ko nang nakikita ang lola niya sa palengke. Suki kasi siya ng pamilya namin na may sariling babuyan. Kami ang karaniwang pinagkukuhanan ng karne sa lugar namin at ang negosyong yon ng pamilya namin ang bumuhay sa aming magkakapatid. Mas naging close kami ni Yana dahil kapag walang pasok ay lagi kaming nasa palengke. Sinasamahan ko noon ng tatay ko kada 3:00 ng madaling araw para mangatay ng baboy. Pagsapit ng bukang liwayway ay nasa palengke na rin si Yana para tulungan naman ang lola niya sa pagtitinda. Siya karaniwan ang tagakuha ng bayad at tagasukli sa mga customers nila. Minsan ay tumatambay din ako sa pwesto nila para tumulong. Pagkatapos noon ay sabay kaming kumakain ni Yana ng pananghalian sa likuran ng palengke. Malapit sa slaughterhouse. Maraming puno ng mangga doon kaya malamig ang ihip ng hangin. Doon kami karaniwang naglalaro ng habulan at umaakyat ng puno. May mga pagkakataon din noon na nanunungkit kami ng mangga para ibenta sa palengke. Ang baryang na pagbebentahan namin ay binibili namin ng mga laruan sa store na nasa tapat lang din ng palengke. Tumagal ang naging pagkakaibigan namin ni Yana, papadudot. Hanggang sa nagdalaga at nagbinata kami. Pagsapit namin sa kolehiyo ay biglang bumalik sa probinsya ang nanay ni Yana dalang isang masamang balita, papadudot. Sarap naman ang hangin dito. Uy, Yana, ikaw pala. Dumaan ako sa may slaughterhouse. Ang sabi, lumabas ka raw para magpahangin. Talagang alam na alam mo kung saan ako mahahanap ah. Saan pa ba kita hahanapin kundi dito lang sa may manggahan? Eto favorite spot natin eh. Tahimik kasi rito, tsaka mahangin. Nakakakalma ng isip. Naalala mo pa ba nung nahulog ako dyan mismo sa kinaupuan mo? Nung umakyat ka para sa mangga na pagkaliit-liit. Favorite memory ko yun eh. Ang saya lang nung mga panahong yun oh. Walang problema, walang masyadong iniisip. Maliban na lang kapag may assignment tayo. Namumroblema ka pala sa assignment noon? Lagi ka nga nangungopya sa akin. Nangungopya nga, puro mali naman sagot mo. Ang ending, ako lang din yung gumagawa ng assignment natin. Mas matalino ka naman kasi.
Medyo tamad nga lang. Sira ulo. Pero bakit ka pala naparito? Akala ko ba may lakad ka ngayon? Wala, hindi ako natuloy. May natanggap akong tawag kanina eh. Tawag? Kanino naman? Sa nanay ko. Tinawagan ka niya? Himala ah. Bakit naman daw? Anong meron? Gusto niya akong pabalikin sa Pampanga. Ha? Pero bakit daw? Wala na raw siyang trabaho. Kailangan daw niya ako doon. Kailangan niya tulong ko. Anong tulong naman yun? Huwag mo sabihin sa akin na kaya ka pupunta doon para magtrabaho para sa nanay mo ha? Parang gano'n na nga. Ako na lang daw yung pag-asa niya. Ewan ko. Hindi ko siya maintindihan eh. Paano yan? Malapit na tayong graduate. 1 taon na lang oh. Sinabi ko rin yan sa kanya kanina pero ang sabi niya, kaya raw ako nag-aaral para makapaghanap ng trabaho. Pero ngayon may trabaho na raw siyang nahanap para sa akin. Hindi ko na raw kailangan mag-aral. Ibang klase rin yung pag-iisip ng nanay mo ah. Sayang naman kung di mo tatapusin pag-aaral mo. Wala akong magagawa. Nanay ko na nagdesisyon eh. Meron kang magagawa. Huwag kang pumayag sa gusto niya. Tapos ano, titigil siya sa pagpapadala ng pera dito sa probinsya? Paano si Lola? Paano ako? Sa kanya kami nakaasa ngayon. Alam mo namang matanda na si Lola kaya hanggang umaga na lang siya nagtitinda dito sa palengke. Ano bang magiging trabaho mo doon kung sakali? Kung ano yung dating trabaho ni nanay, para bang sa akin niya na ipapasa yung corona. Ano ba trabaho ng nanay mo? Basta, wag mo nang alamin. Bali papayag ka sa gusto ng nanay mo? Pupunta ka talaga ng Pampanga? Katulad nga ng sinabi ko, kahit ayoko, wala akong magagawa. Paano naman ako? Anong paano ka? Mamamatay ka ba kapag nawala ako? Sira ulo ka talaga. Hindi ako mamamatay pero mamimiss kita syempre. Ako rin. Nasanay na ako sa buhay ko dito eh. Nasanay na ako na lagi kang kasama. Ikaw lang yung kaibigan ko kaya paniguradong mamimiss din kita. Kailan naman alis mo? Next week na. Agad-agad? Pasok pa tayo ah. Magda-drop out na ako this week. Ay, di man lang to pinag-isipan ng nanay mo. Sayang, sobrang sayang Yana. Wala eh, ganyan talaga ang buhay. Alam na ba to ng lola mo? Oo, pinuntahan ko siya kanina sa pwesto niya bago kita hinanap. Anong sabi niya? Ayaw din sana niya pero wala rin siyang magawa eh. Si nanay ang nagsusustento sa amin ngayon kaya siya ang masusunod. Alam mo naman si Lola, medyo marami ring utang yun. May utang pa nga siya sa inyo, di ba? Kung ganun, wag na tayo magsayang ng oras. Sulitin na natin tong mga araw na magkasama tayo. Ano namang gagawin natin? Halika, sumama ka sa akin. Papadudot, sobrang nalungkot ako sa nalaman kong balita na aalis na si Yana. Never pumasok sa isipan ko noon na darating din pala ang araw na magkakahiwalay kaming dalawa. Kung may kapangyarihan lang sana akong pigilan ang pag-alis nito ay yun na ang ginawa ko. Kasi wala akong laban kung isa lang naman akong kaibigan na pwedeng iwan anumang oras. Sa kabila ng lahat na nararamdaman ko, hindi ko yon pinaramdam kay Yana. Hindi rin naman kasi ako sanay magpakita ng emosyon sa kanya. Kilala niya ako bilang mapang-asar na tao at yon ang gustong gusto niya sa akin. Yun lagi ko siyang inaasar at tinutokso. Kaya kahit mabigat ang dibdib ko habang binibilang ko ang mga nalalabing araw namin na magkasama ni Yana ay hindi ko ipinakita sa kanyang malungkot ako. Ang ginawa ko ay sinulit namin ang mga araw na magkasama pa kami. Lagi kaming tumatambay sa may manggahan tuwing hapon at sabay naming pinapanood ang pagdilim ng kalangitan. Pagsapit ng araw ng pag-alis ni Yana at ng kanyang nanay ay nagpuminit akong sumama sa kanila hanggang sa terminal. Doon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at napaiyak ako. Tawang-tawa pa nga sa akin si Yana dahil first time daw niya akong nakitang umiyak ulit simula nung pinaiyak niya ako. Noong elementary pa lamang kami. Tinanong niya ako kung bakit ko siya iniiyakan gayong hindi pa naman siya mamamatay. Doon ko na po inamin ang katotohanan kay Yana. Sinabi ko sa kanya ang nilalaman ng puso ko na matagal ko nang nararamdaman. Matagal na akong may gusto sa kanya. May halong lungkot ang mga ngiting ibinigay niya sa akin noong time na yon. Masaya siya na may gusto raw ako sa kanya
Pero nalulungkot siya noon na noong ko lang inamin sa kanya, Papa Dudut, na matagal na raw niya itong hinihintay. Bago sila umalis ay nangako kami sa isa't isa. Nangako ako na aantayin ko ang pagbabalik ni Yana. At nangako naman siyang babalikan niya ako anuman ang mangyari. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga sumunod na taon ay wala akong ibang ginawa kundi ang maghintay sa pagbabalik ni Yana. Sa mga unang taon ng paghihiwalay naming dalawa ay lagi kaming magkausap noon sa text at tawag. Kapag may time ay nagpupunta kami sa computer shop para doon mag-video call. Hindi kami magkasintahan pero parang gano'n na rin ang turingan namin sa isa't isa ng mga panahong yon. Dahil alam naming pareho kami ng nararamdaman para sa bawat isa. Wala kaming label pero ramdam namin ang nilalaman ng mga puso namin. Sapat na yon para sa akin, Papa Dudut. Ang importante kahit magkalayo ay mapanatili naming dalawa ang komunikasyon namin. Hindi ko alam kung ano ang naging trabaho ni Yana sa Pampanga, basta ang alam ko ay hindi na talaga nito tinuloy ang pag-aaral niya doon. Tuwing tinatanong ko kung ano ang mga pinagkakabalahan niya ay lagi siyang umiiwas sa mga tanong ko. Ayaw niyang pinag-uusapan namin ang mga buhay niya sa Pampanga kaya minabuti kong huwag na lamang ungkatin kung ano man ang meron siya doon. Papa Dudut, ilang taon pa ang lumipas, ang koneksyon namin ni Yana ay unti-unting lumamlam. Siguro'y dahil nagkaroon na rin kami ng kanya-kanyang buhay noon habang tumatanda kami. Bigla na lamang tumigil ang pag-uusap naming dalawa nang hindi ko namamalayan. Papa Dudut, sinubukan ko siyang hanapin sa Facebook noon pero hindi ko nahanap ang account niya. Pansamantalang nawala sa isipan ko si Yana sa mga sumunod pang mga taon habang binubuo ko ang panibagong chapter ng buhay ko. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang nagpakita si Yana sa akin matapos siyang umuwi sa probinsya dahil namatay ang kanyang lola, Papa Dudut. Yana, Oh my gosh! Aldrin! Ikaw na ba yan? ako nga. Condolence pala. Naikiramay ako sa pagkawala ng lola mo. Salamat. Nung nalaman ko na may uuwi raw na kamag-anak yung lola mo, ikaw yung unang pumasok sa isip ko kaya pumunta agad ako rito. Tama ka nga ng hinala. Nag-message yung tita ko kay nanay tapos minessage naman ako ng nanay ko. Bumiyahe ako agad nung nalaman ko yung balita. Kasama mo nanay mo umuwi? Hindi, mag-isa lang ako. Hindi naman kami magkasama ng nanay ko ngayon eh. Bakit naman? Wala na yun. Iniwan na naman ako as usual. Nakahanap na naman ng bagong boyfriend kaya ayun, sumama ulit sa lalaki niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin pala nagbabago yung nanay mo. Milagro na lang siguro magpapabago sa ugali ng taong yun. Pero ikaw, ang laki na nang ipinagbago mo. Talaga? Ano nagbago sa akin? Marami. Ibang-iba ka na sa Yana na nakilala ko dati. Yung suot mo, yung mga kolorete dyan sa mukha mo. Teka, ganyan na ba talaga kahaba mga pilik mata mo kahit noon pa? Hindi, naka-eyelash extension ako. Ah, okay. Bagay naman. Bagay din sa'yo yung pulang lipstick na gamit mo. Yun lang ba yung nagbago? Ano pa ba? Yung buong style mo. Hindi na pang probinsyana. Medyo revealing ka na nga manamit ngayon, no? Tsaka mas gumanda ka. Zero naman to. Pero totoo rin naman na marami nang nagbago sa akin simula nung tumira ako sa Pampanga. Hindi na ako katulad nung dati. Sa dami ba naman ng pinagdaanan ko sa buhay? Kung ano man ako ngayon, hinulma ako ng mga problemang dinanas ko the past years. Anong klaseng mga problema naman yan kaya ganito ang kinalabasan mo? Basta, wag na natin balikan yung mga yun. Past is past. Ang mahalaga, nakita na ulit tayo. Ano, kumusta naman? May girlfriend ka na ba? Wala pa nga eh. At bakit naman? As in, simula nung nagkahiwalay tayo? Wala ka pa naging girlfriend? Wala pa. Dakilang no girlfriend since birth ako. Seryoso nga? Ay, wag mo sabihin Juding ka. Major plot twist yun kung sakali. Mukhang hindi naman ako magkakaganon. Straight ako.
Mas barako pa nga ako sa barako. Eh bakit? Parang nakalimutan mo na yata yung mga pangako natin noon ah. Pangako? Ano naman pangako yun? Di ba? Nag-promise ka na babalikan mo ko tapos nag-promise naman ako na aantayin kita. Ah, yun ba? Hindi ko naman alam na seryoso pala yun. Kaya ka ba never nagka-girlfriend dahil doon? Ganun na nga. Oh my gosh, Aldrin! Di ba sabi ko naman sa'yo noon, bago ka umalis, may gusto ko sa'yo. Hanggang ngayon? Halos 10 taon na yung lumipas, hanggang ngayon ba? Ganun pa rin yung nararamdaman mo sa akin kahit na matagal na panahon na tayo hindi nagkakausap? Oo, bakit? May masama ba dun? Wala naman, pero grabe, ibang klase ka. Naghintay ka ng ganun katagal. Wow, saludo ako sa iyo sa katatagan mo ah. Ikaw ba? Ganun pa rin ba ang tingin mo sa akin? Marami nang nagbago, Aldrin. Hindi na tayo katulad nun. Totoy at Neni pa tayo nun eh. Hindi pa fully matured ang pag-iisip natin. Ibig bang sabihin, nagbago na yung nararamdaman mo sa akin? Ang dami ko ng pinagdaanan sa buhay, sobra. Kung ano man yung mga nangyari nung nandito pa ako, nakalimutan ko na yung mga yun. Ganun ba? Pero may boyfriend ka na ba? Sa ngayon? Wala, single ako. Natatawa ako sa'yo, ang loyal mo ha. May mga tulad mo pa rin palang loyal hanggang ngayon. Akala ko kasi lahat ng lalaki manloloko na eh. Parang ang dami mo nang naranasan sa buhay para isipin yung ganyan ah. Ay nako, kung alam mo lang. Alika, pumasok ka muna. May merienda dun sa loob. Doon natin ituloy yung tsikahan natin. Sige. Natuwa ako noong muli kong nasilayan ang magandang mukha ni Yana. Pero noong nalaman kong 5 araw lang ang itatagal nito sa amin ay nakaramdam din ako ng kalungkutan. Pero hindi yon ang pinairal ko, Papa Dudut. Sa halip ay ginawa ko ang lahat para hindi masayang ang 5 araw na ipinagkaloob para makapagsama ulit kaming dalawa. Halos 10 taon din ang lumipas simula nung nagkahiwalay kaming dalawa at nang muli kaming nakapag-usap ay para bang nanumbalik ang lahat ng alaala ng nakaraan. Bigla ko siyang na-miss. Ang dating Yana na paborito kong inaasar, sa mga sumunod na araw pagkatapos ng trabaho ay dumiretso ako kina Yana para tumulong sa lamay ng kanyang lola. Pagkatapos noon ay buong magdamag kaming nagkakwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Wala akong pakialam kahit puyat ako kinabukasan sa trabaho. Ang mahalaga ay wala akong nasasayang na oras kasama si Yana. Sa huling araw ng burol ng lola ni Yana ay nagulat ang lahat noong isang malaking politiko ang dumalaw para makiramay. Dala ang isang malaking bulaklak kung saan ay nakasulat ang pangalan nito at may dala ding mga photographer. Doon pa lang ay nagets ko na kung bakit siya nandun. Sakto kasing eleksyon noong mga panahong yon at malaking oportunidad ang pagdalaw niya sa lamay para mapabango ang pangalan nito. Ilang oras ding nag-usap ang politiko na yon at tumatakbo sa pagka-congressman. Pagkaalis nito ay abote nga ang mga ngiti ni Yana. Nang tanungin ko siya kung bakit ay isang magandang balita raw ang ibinigay sa kanya ng nasabing politiko, Papa Dudut. Mabuti naman umalis na yung politikong yun. Akala ko dito na siya matutulog eh. In fairness, ang bait niya ha. Dami namin pinag-usapan. Sus! Pumunta lang naman dito yun dahil sa isang bagay. Ano naman yun? Siyempre, eleksyon. Nagpapabango ng pangalan. Oo nga no. Sa bagay, hindi naman sila close ni Lola para bisitahin niya ng ganun. Pero kahit na, at least may ibinigay siyang abuloy. Malaking tulong na yun ha. Ano naman pinag-usapan nyo? May inoffer siya sa aking trabaho. Talaga? Anong trabaho naman daw? Hindi ko pa alam. Basta sa ngayon, tutulong daw muna ako sa pangangampanya niya tapos saka na lang namin pag-uusapan yung trabahong ibibigay niya kapag nanalo na siya. Eh paano kapag natalo? Wala ba siyang chance? Hindi ba siya malakas dito sa inyo? Malakas naman siya. Maraming sumusuporta sa kanya. Nanalo na nga yung dati. Tapos ilang taon din nagpahinga. Ngayon, babalik ulit siya sa politika.
Sana manalo para mabigyan niya ako ng maayos-ayos na trabaho. Sawa na ako sa trabaho ko sa Pampanga eh. Uy, iboto mo siya ha. Pakiramdam ko, siya naman yata ang pulso ng masa ngayon. Teka, akala ko ba 5 araw ka lang dito tapos babalik ka na ulit sa Pampanga? Ibig bang sabihin yan, dito ka na ulit sa atin? Kung mas maganda naman yung trabaho dito, bakit hindi? Kaya ako lang naman gustong bumalik sa Pampanga kasi doon may trabaho ako. Nandun na yung buhay ko. Pero kung magkakaroon naman ako ng hanap buhay dito, dito na lang ako. Talaga ba? Offer pa lang naman yon, hindi ko pa tinanggap. Sabi ko kay Kong, pag-iisipan ko muna. Ano sa tingin mo? Tatanggapin ko ba yung trabaho ni Kong? Mabait naman si Kong eh. Kaya nga maraming sumusuporta sa kanya kasi madali lang siyang lapitan ng mga taong humihingi ng tulong. Ganun naman lahat ng mga politiko. Puro pakitang tao. Pero sa pagkakaalala ko, may chismis na kumalat tungkol sa kanya dati. Anong chismis naman yun? Chick boy daw yun. Bali-balita noon na marami siyang side chick. Chismis lang naman yun. Hindi, parang hindi lang chismis eh. Marami na kasi ang nagsabi nun. May hotel kasi siya tapos sa hotel na yun, may mga kinikita siyang babae tuwing madaling araw. Sa likod pa nga raw ng hotel dumadaan yung mga babae tapos service elevator daw ang ginagamit nila papunta sa kwarto. Wala ba siyang asawa? Meron, pero parang wala naman pa yung asawa niya sa mga chismis na kumakalat. Ang mahalaga lang yata sa kanya ay nabibili at saka nakukuha niya yung mga gusto niya. Kasi nga, kilala yung asawa niya. Okay. Yun lang ba? Wala nang ibang mas masamang tinapay na chika sa kanya? Wala naman na. Yun na yata yung pinakamalala. Yun lang naman pala eh. Ano, kukunin ko ba yung trabaho? Ikaw, desisyon mo yan. Kung ako tatanungin mo, mas gugustuhin ko na lang na kunin mo yung trabaho na inaalok sa'yo. Kasi ibig sabihin nun, dito ka na ulit titira. Magkakasama na tayo ulit, di ba? Sige, kukunin ko yung trabaho. Di naman siguro ako babaratan ni Kong, no? Ang bilis mo naman magdesisyon. Pag-isipan mo muna. Mag-background check ka, ganun. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto, pero mas maganda na yung wala kang pagsisisihan sa huli. Ikaw na nagsabi na maliban sa pagiging chick boy noon, wala ka ng ibang masamang maipipinta sa kanya. Paano kung kinukuha ka lang pala niya para gawing kanyang side chick? Paano kung type ka pala niya? Di mas maganda. Mahahatian ako ng yaman niya. Seryoso? Papatulan mo siya? Ano ka ba? Joke lang yun. Selos ka naman agad. Di naman ako nagsiselos. Yung totoo? Hindi talaga? Sige, papatulan ko na lang siya kapag nag-offer siya na gawin niya akong side chick. Huy, gagawin mo talaga yun? Oh, bakit? Sabi mo hindi ka magsiselos. Ang pangit naman kasi nun. Gusto mo maging side chick? Okay lang sa'yo na maging kabit ka? Why not kung mas yayaman ako dahil dun? Sisirain mo yung pangalan mo dahil sa pera? Ang seryoso mo naman masyado ka usap. Kung saan na napunta tong usapan natin. Masyado ka kasing advance mag-isip eh. Trabaho lang yung in-offer tapos napunta na sa pagiging kabit. Iniisip ko lang naman yung mga posible na mangyari. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron pero… Yun naman pala eh. Halika na nga, samahan mo ko. Saan tayo pupunta? Samahan mo ko, bibili ako ng Yossi. Yossi na naman? Pagkatapos ilibing ang lola ni Yana ay sinimulan agad nito ang trabaho niya para sa dating congressman. Hindi niya binanggit sa akin kung ano bang klaseng trabaho ang ibinigay para sa kanya pero hindi ko na ito kailangang tanungin pa dahil araw-araw na nakakasama si Yana sa pangangampanya ni congressman. Sobrang tuwa ko noon dahil ang ibig lang sabihin noon ay hindi na babalik pa si Yana sa Pampanga. Meaning ay araw-araw ko na siyang makakasama at hindi na kami magkakahiwalay pa. Yon ang inakala ko. Pero mali pala ako nang naisip, Papa Dudut, dahil simula nung nagtrabaho si Yana kay congressman ay dumalang na ang pagkikita naming dalawa. Expected ko naman noon na magiging abala talaga si Yana sa trabaho niya dahil sobrang init ng labanan ng mga politiko sa lugar namin. Pagkatapos ng buong araw ng pangangampanya ni Yana ay lagi itong pagod kaya wala na siyang oras na makasama ako. Pero noong natapos ang eleksyon at nanalo si congressman ay nagpatuloy pa rin ang trabaho ni Yana sa politikong yon. Simula noon ay natunghayan ko kung papaano nagbago ang buhay ni Yana. Nagkaroon siya ng magagarang gamit, magagandang damit at ilang alahas.
Branded na noon ang mga suot nitong sapatos at bag. Hinala ko ay galing lahat yon kay Congressman dahil kilala naman talaga itong mapagbigay na tao. Unti-unti ay naipaayos na rin ni Yana ang dating maliit na bahay ng kanyang lola. Ang dating Yana na nakilala ko ay unti-unting nagbago hindi lang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa ugali. Malimit na lang kaming magkita noon dahil palagi siyang nasa bahay ni Congressman. Kung saan ito nagpupunta ay laging nandun si Yana na para bang siya ang sekretarya nito. Hindi ko tuloy magawa-gawa ang plano ko noon na ligawan sana siya dahil lumalayo na siya sa akin noon. Pero noong sinubukan kong magtapat kay Yana ng pag-ibig ay nalaman kong huli na pala ang lahat. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na raw kami pwede, yon ang naging sagot sa akin ni Yana noong nagtapat ako sa kanya ng nararamdaman ko. Tinanggap ko yon dahil matagal na panahon na rin naman ang dumaan lalo na't hindi ko naman hawak ang puso't isipan ni Yana ng mga panahong yon. Pero masakit din pala, Papa Dudut. Lalo na kapag hindi na tinanggapan ng babaeng mahal mo ang alok mong pag-ibig. Akala ko kasi noon ay may chance pa ako kay Yana kasi mukhang hindi na mangyayari pa ang inaasahan ko. Sa mga sumunod na buwan ay mabilis na kumalat ang bali-balita na may kabit daw si Congressman. At ang hinala ng lahat ay si Yana ito. Nang mga panahong yon ay hindi na kami nagkakausapan ni Yana. Maging ang mga chat ay hindi na rin niya pinapansin. Hindi na rin siya umuwi noon sa bahay nila, sa halip ay sa isa sa mga bahay ni Congressman na raw ito nakatira ayon sa kanyang pinsan. Masakit para sa akin na pagchismisan ng mga tao ang babaeng nilalaman ng puso ko. May pagkakataon pa nga noon na nakipagtalo ako dahil imposibleng maging kabit lang si Yana. Matalino siyang tao at alam kong hindi siya papayag na maging kabit lang. Saka sobrang tapang naman ni Congressman kung magiging kabit niya ang empleyado niya gayong maganda naman ang samahan nila ng kanyang asawa. Sobrang in denial ako noon kahit na ako na mismo ang naghihinala na baka kabit na nga si Yana ni Congressman. Kitang-kita ko rin kasi ang pagbabago sa buhay nito at wala ninuman ang magbabago ang buhay ng ganong kabilis kung wala naman itong ibang kapalit. Unti-unti ay pinalaya ko na lamang ang puso ko mula kay Yana kesa masaktan pa ako, Papa Dudut. Pero kung kailan unti-unti ko na siyang inaalis sa buhay ko, ay bigla ulit siyang nagpakita sa akin noong binisita niya ako sa slaughterhouse, Papa Dudut. Yana, anong ginagawa mo rito? Sabi na nga ba, dito pa rin talaga kita mahahanap eh. Talagang paborito mo tong lugar na to, no? Sinusulit ko lang tong lugar na to. Sa susunod na buwan kasi puputulin na nila lahat ng mga puno ng manggay. Ha? Bakit daw puputulin? Nabili na tong lupa rito. Mula dyan sa kinatatayuan mo hanggang sa kung saan madako yung mga mata mo. Ganun kalawak ang nabili ng bagong may-ari. Kaya di magtatagal, wala na akong tatambayan. Sino? Kilala mo ba kung sino nakabili? Ikaw ang nakakakilala sa kanya. Si Congressman? Siya nga. Gagawin daw niya tong subdivision. Ewan ko nga kung bakit dito pa niya napiling magpatayo ng subdivision ang lapit nito sa slaughterhouse. Di ang baho. Hindi ba bawal magtayo ng mga kabahayan malapit sa slaughterhouse? Minsan di ko rin makuha kung ano tumatakbo sa isip nun . Oo. Nabalitaan ko na plano niya magpatayo ng subdivision pero hindi ko inaasahan na dito pala yun. Wala na tayong magagawa dyan. Teka, may iba tayo. Grabe. Ibang-iba ka na talaga. Hindi na nababagay yung itsura mo rito. Ako pa rin naman to kahit nag-iba na yung style ko. Talaga ba? Akala ko nga nakalimutan mo na ako . Pupuntahan pa ba kita rito kung nakalimutan na kita? Masyadong busy lang talaga nitong mga nakaraan kaya hindi na ako nakakalabas. Yung mga message ko, hindi mo ba natatanggap?
Nababasa ko pero... basta, masyado lang talaga akong busy. Pero ano ngang meron? Ba't ka na pa rito? Wala, gusto lang kita makita. Yung totoo. Hindi ka pupunta rito kung wala kang kailangan. Ang tagal na nating hindi nagkikita o nag-uusap man lang. Sigurado ako na may rason kung bakit bigla ka nagkaroon ng oras para pumunta rito. Oo, tama ka. May dahilan kung bakit ako nandito ngayon. May gusto ko itanong sa'yo. Ano yun? Tungkol saan? Samahan mo ko. Aalis tayo sa lugar na to. Ha? Ano sinasabi mo? Ayaw mo ba umalis dito? Magsimula ulit tayo ng bagong buhay sa ibang lugar na magkasama tayo. Saan naman tayo pupunta? Sa Pampanga, gamay ko ng lugar na yon. Madali lang bumuo ng buhay doon. Pero bakit? Anong pumasok sa isip mo? Bakit gusto mo nang umalis dito? Basta, huwag mo nang alamin. Ikaw yung pinuntahan ko kasi alam kong ikaw lang ang mapapagkatiwalaan ko eh. Ikaw lang ang makakaintindi sa akin. Paano kita maiintindihan kung ayaw mo naman magpaliwanag? Sabi mo, pinagkakatiwalaan mo ko. Pero bakit hindi mo man lang masabi sa akin kung ano yung dahilan bakit gusto mo nang umalis bigla? Hindi ko pa ito makukwento sa'yo hanggat nandito tayo sa lugar na to. Sasabihin ko rin sa'yo ang totoo kapag nakaalis na tayo. May kinalaman ba to kay Congressman? Basta, please, magtiwala ka na lang muna sa akin. Sasabihin ko rin naman sa'yo lahat kapag nakalayo na tayo. Hindi ganun kadali yung gusto mong mangyari, Ane. Bakit naman? Nasa tamang edad naman tayo Pwede na natin gawin lahat ng gusto nating gawin. Pero ano bang ibig sabihin nito? Bakit ako yung gusto mong makasama umalis? Bakit ako yung gusto mong makasama magsimula ng panibagong buhay? Dahil alam ko kung anong nilalaman ng puso mo. Mahal mo ako, diba? Ako yung gusto mo makasama. Ako yung pinapangarap mo. Ang totoo, ikaw rin naman yung gusto kong makasama Gusto rin kita. Matagal na. Ha? Pero sabi mo sa akin… Oo, sinabi ko sa'yo na nagbago na yung tingin ko sa'yo. Pero simula nung magkasama tayo ulit, bumalik lahat. Lahat ng nararamdaman ko para sa'yo noon. Ay, di ko alam. Hindi pa kita masasagot sa ngayon. Nandito na kasi yung buhay ko Ako na yung breadwinner ng pamilya namin. Hindi ko sila basta-basta maiiwan kasi sa akin sila nakaasa. Pag-isipan mo. Hindi pa naman tayo aalis ngayon 3 linggo pagkatapos ng araw na to, yun ang pinaplano kong alis natin kung sakali mang papayag ka. Sige, pag-iisipan ko. Pag-iisipan ko ng mabuti. Maraming salamat. Hindi man malinaw ang rason, alam kong may pinagdadaan ng problema si Yana ng mga panahong yon kaya niya biglang gustong umalis sa lugar namin. Ang hinala ko ay may kinalaman ito kay Congressman pero kung ano man yon ay hindi na ito ibinahagi pa sa akin ni Yana. Papadudot, napaisip ako sa anyaya sa akin ni Yana. Yun ang isang bagay na matagal ko nang inaasam, ang magkasama kaming dalawa. Ang pagkakataong matagal ko nang hinihiling ay ibinigay na sa akin ni Yana sa wakas. Nakadepende na lamang ito sa desisyon ko kung sasama ba ako sa kanya o hindi. Maraming dapat na i-consider para matupad ang gustong mangyari ni Yana. Hindi yung simpleng bagay lang na agad-agad na pinagdidesisyonan. Kapag sumama ako sa kanya sa Pampanga, ibig sabihin noon na iiwan ko ang buhay na kinalakhan ko. Hindi ko pwedeng gawin yon dahil ako na ang namamahala sa babuyan namin noon. Sa akin na nakaasa ang mga magulang ko at kapag sumama ako kay Yana ay para ko na lang ding iniwan ang pamilya ko basta-basta. Alam ko naman na darating din ang araw na hihiwalay ako sa mga magulang ko. Kapag bumuo na ako ng sarili kong pamilya pero hindi sa ganong paraan na aalis na lamang ako bigla nang wala man ng paghahanda. Dumating ang nakatakdang araw ng pag-alisana namin ni Yana. Pinuntahan niya ako sa slaughterhouse para kumustahin ako at alamin ang naging desisyon ko. Mabigat man ang loob ko ay sinabi ko sa kanya ang totoong nararamdaman ko tungkol sa kanyang plano. Napakahirap, papadudot. Yana, pasensya ka na. Kababasa ko lang sa text mo. Katatapos lang kasi naming magkatay ng baboy. Okay lang. Sinadya talaga kita rito ng ganito kaaga. May kailangan ka ba? Ang aga mo naman yata nagpunta rito. Nakalimutan mo na ba yung napag-usapan natin? Tungkol sa pagpunta natin sa Pampanga?
Yun ba? Nakapag-isip ka na ba? Sasama ka ba sa akin? Pasensya ka na pero akala ko kasi hindi na matutuloy yun eh. Bakit mo naman naisip na hindi na yun matutuloy? Nagme-message ako sa'yo pero hindi ka kasi nagre-reply kaya akala ko hindi natuloy. Pasensya ka na. Monitored kasi yung social media ko kaya hindi ako nakakapagbasa ng mga message eh. Monitored nino? Ni Congressman? Basta, wag mo nang alamin. So ano, bukas na yon. May desisyon ka na ba? Yana, sorry pero hindi kita masasamahan sa pagkakataong to. Hindi pa ako ready. Masyado maikli yung oras na ibinigay mo sa akin para magdesisyon. Marami akong kailangan i-consider eh. Ganun ba? Pasensya ka na talaga ha. Sana maintindihan mo na nandito na yung buhay ko. Sa totoo lang gustong gusto kita samahan. Gusto kita makasama eh pero hindi pa sa ngayon. Naiintindihan ko. Nakakadismaya lang kasi akala ko kaya mo. Yun pala, katulad ka rin ng iba na puro salita lang, kulang sa gawa. Ang hirap naman kasi ng sitwasyon natin. Bigla-bigla ka na lang nawawala tapos susulpot ka na parang kabuti. Hindi ko nga alam kung anong meron tayo ngayon eh. Mukhang walang kasiguraduhan tong kung ano man tayo. Kung alam mo lang, litong-lito ako sa sitwasyon natin ngayon. Hindi kita mabasa. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo. Sabi ko naman sa'yo na magtiwala ka lang sa akin eh. Pero sa akin ba? May tiwala ka ba sa akin? Bakit ayaw mo sabihin sa akin yung dahilan kung bakit nagkakaganito ka? Ano bang ginawa sa'yo ni Congressman? Bakit naging ganito yung buhay mo? Mas mabuti nang wala kang alam para hindi ka mapahamak tulad ko. Nasa alanganing ba buhay mo ngayon? Sabihin mo sa akin, baka matulungan kita. Yung tulong na inaasahan ko mula sa'yo, yun yung bagay na ipinagkait mo. Ako na lang makakatulong sa sarili ko ngayon, Aldrin. Matutuloy ka ba? Alis ka ba bukas? Kailangan. Hindi ko na kaya magtagal pa rito. Sinasaktan ka ba ni Congressman? Narinig ko yung kumakalat na chismis sa inyong dalawa. Hindi naman totoo yun, di ba? Mabait si Congressman. Wala siyang ginawang masama sa akin. Malaki ang naitulong niya sa buhay ko. Kung ganun, bakit gusto mong umalis dito? Hindi si Congressman ang problema ko. Ibang tao. Eh sino? Maiwan na kita. Teka lang, Yana. Ano? May sasabihin ka pa ba? Ito na ba yung huling pagkikita natin? Hindi ko alam. Sana hindi. Sana magkita tayo ulit sa future kung pagbibigyan ng tadhana. Antayin kita. Maaantay mo ba ako? Kung mangangako ka sa akin na babalik ka, aantayin kita. Wag na. Maganda ng buhay mo ngayon. Wag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Maghanap ka na lang ng ibang babae na babagay sa'yo. Hindi tayo para sa isa't isa, Aldrin. Kung ganun, pwede ba kitang mayakap? Kahit ngayon lang. Oo naman. Halika. Maraming salamat sa lahat Salamat na dumating ka sa buhay ko. Ikaw lang yung tanging nagbigay sa akin ng kasiyahan eh. Hindi kita makakalimutan. Mag-iingat ka. Kung sakali mang magbago ang isip mo, 6:00 ng gabi, yun ang alis ko. Aantayin kita hanggang sa umalis yung bus. Maiwan na kita. Alam kong pangihinayangan ko ang naging desisyon kong yon, Papa Dudut. Alam ko, Papa Dudut, na hindi ko alam kung tama ba ang pinili ko o hindi. Pero noong araw na yon ay bago umalis si Yana ay gusto ko sanang magpaalam sa kanya. Pinuntahan ko siya sa terminal ng bus sa oras na sinabi nito, Papa Dudut. Kaso pagdating ko sa terminal ay hindi ko na nadatnan si Yana doon. Inilarawan ko si Yana sa isang guard para itanong kung nakaalis na ba si Yana at ang sabi ng gwardya ay hindi raw siya natuloy dahil sinundo raw siya ni Congressman at dinala pa uwi. Mula sa terminal ay nagpunta ako sa bahay nila Congressman at nagbabaka sakaling makausap ko si Yana. Kaso'y hindi nila ako pinagbigyan na makita siya. Sobrang kabado ako noon dahil malakas talaga ang hinala ko na kaya gustong bumalik ni Yana sa Pampanga ay dahil tinatakasan niya si Congressman. Ngayong nasa poder na siya ulit nito ay naisip ko na baka nasa panganib si Yana. Dumaan ang mga araw ay hindi ko na nakita pa si Yana. Hindi na ito sumasagot sa mga chat ko sa kanya. May nakausap akong trabahador ni Congressman at siya ang nagbalita sa akin na nasa abroad na raw si Yana dahil buntis ito at hindi si Congressman ang nakabuntis sa kanya kundi ang anak nito.
sobrang nasaktan ako sa mga nalaman kong balita. Pero ang mas masakit pa kesa doon ay never na po ulit kaming nagkita ni Yana simula noon, Papa Dudut. Ang mga nangyari sa buhay ko noong panahong yon ang patuloy na bumabagabag sa isipan ko hanggang ngayon. Marami akong pinagsisisihan sa mga desisyong ginawa ko noon. Naisip ko na kung hindi ko na lang sana sinuportahan si Yana sa pagtatrabaho nito kay Congressman ay baka masaya na ang buhay nito ngayon sa Pampanga. Kung sinamahan ko lang sana siyang tumakas noon ay baka masaya pa rin kaming magkasama hanggang ngayon. Sa ngayon, yon ang mga bagay, Papa Dudut, na pinanghihinayanganan ko. Kung sana'y naging matapang lamang ako noon, kung sana'y pinaglaban ko lamang ang pagmamahal ko kay Yana, sana'y wala ako sa sitwasyon ko ngayon. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Papa Dudut. Nakakabitin man pero yun po ang mga totoong nangyari. Wala na akong balita pa kay Yana hanggang sa ngayon. Sa kabilang banda ay tahimik na po ang buhay ko. May isa na akong anak pero hiwalay sa asawa. Kung sakali mang magkita ulit kami ni Yana sa hinaharap ay sisiguraduhin ko pong isusulat kong muli sa inyo, Papa Dudut. Pero sa ngayon hanggang dito na labang po muna. Maraming salamat po, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aldrin. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Esther at madalas po akong nakikinig sa Barangay LS tuwing naglalaba o naglilinis ako ng bahay. Palagi po akong natutuwa sa mga kwento ng mga nagpapadala ng sulat sa inyo, Papa Dudut. Kaya naman naisipan ko na siguro'y panahon na para ako naman yung magpadala ng sulat sa inyo. 4 po ang anak ko at 3 sa kanila ay may pamilya na at naninirahan na rin sa ibang bansa. Masaya po ako para sa kanila lalo na't hindi ko akalain na magagawa ko silang palakihing mag-isa. Lalo na't noong namatay ang asawa ko pero sa awa ng Diyos. Nalampasan ko rin ang pagsubok na yon. Pero may isa po akong anak, si Jonah, na talagang naiiba sa mga kapatid niya. Hindi ko po alam kung saan ako nagkulang. Kasi siya po yung anak ko na hanggang ngayon ay feeling teenager at wala pa ring direksyon sa buhay. Yung mga kapatid ni Jonah ay nakapagtapos na ng pag-aaral pero itong si Jonah nag-drop out noong 2nd year pa lamang siya sa college. Laging sinasabi ng mga kapatid niya na masyado ko raw na spoil si Jonah kaya siya naging ganyan. Pero hindi ko talaga lubos sa kalain na ganito ang magiging resulta ng pagmamahal ko sa kanya. Ang totoo niyan ay minahal ko lang si Jonah sa paraang alam ko. Pero ngayon ay napagtanto ko na parang inabuso niya lang yung pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Si Jonah po ay may anak na at siya ang pinakamahal kong apo na si Kael. Pero ni minsan ay hindi trinato ng maayos ni Jonah ang apo ko. Kasi kahit 18 na si Kael ay patuloy pa rin siya na nangungulila ng pagmamahal ni Jonah. Pero tila hindi siya nakikita ng sarili niyang ina bilang isang biyaya, kundi bilang isang pagkakamali. At bilang isang lola ay masakit po na makita si Kael na nangungulila sa pagmamahal ng kanyang sariling ina. At kahit napabayang ina si Jonah ay hindi natin may pagkakaila na siya pa rin ang nanay ng apo ko. Kaya't patuloy kong pinapaalalahanan si Jonah na sana'y balang araw ay magpakita naman siya ng kahit kaunting pagmamahal sa sarili niyang anak. Hindi po madali pero ginagawa ko na lang ang lahat para maibigay kay Kael ang pagmamahal na hindi maibigay-bigay ni Jonah sa kanya, Papa Dudut. Ginagawa mo dyan sa kusina? At ba't gising ka pa? Lola, pinagtimpla ko lang po si Mami ng kape at naganda na rin ako ng makakain niya.
Kasi sigurado akong lasing na naman yun pag uwi niya dito. Hindi mo na kailangan gawin yan. Gabing-gabi na Matulog ka na lang. Ako nang bahala sa mami mo pag uwi niya. Lola, Ano yon? bakit pakiramdam ko? Ni minsan hindi ako minahal ni Mami. Ano ka ba? Hindi ba't pinag-usapan na natin to nung isang araw? Mahal ka naman ng mami mo pero Pero kasi hindi pa nakaka-move on ng mami mo sa pagiging teenager. Kasi alam mo naman, maaga siyang nabuntis sa'yo. Pero ni minsan hindi naman ako nagkulang sa'yo, di ba? oo naman po. At damang-dama ko yung pagmamahal nyo. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, Apo. Sa katunayan nga parang hindi na Apo ang tingin ko sa'yo eh. Ha? Bakit naman po? Kasi para sa akin, ikaw ang bunso ko. Ang sweet nyo naman po. Sana nga po naging bunso nyo na lang ako. Nang sa ganun hindi na ako nangungulila sa pagmamahal ni Mami. Oh, Jonah, mabuti naman at naisipan mo pang umuwi. Nako ma, kung sisermonan nyo lang ako, pagpaliban nyo na lang muna yan. May amats na ako eh. Ay, Mami, eto na nga pala oh. Pinagtimpla ko kayo ng kape at pinaganda ko na rin kayo ng makakain. Ayoko. Bigay mo na lang yan dyan sa lola mo. Pero kailangan nyo po to. Eto po yung kape. Sige na naman po. Sinabi lang ayoko eh. Ba't ba ang kulit mo? Oy, Jonah, nagmamalasakit lang sa'yo yung anak mo. Pwes, hindi ko kailangan ng malasakit niyan. Kasi kayo naman yung tinuturing na nanay niyan, di ba? Hindi po sa ganun yun. Alam mo ikaw, nalibad-bara na ako sa mukha mo. Pumasok ka nga muna dun sa kwarto mo. Alis! Sige na, Apo. Sige na. Sige po. Alam mo ikaw, paano mo makukuha ang loob ng anak mo panay ang paglalakwatsa mo? Tapos sinusungitan mo pa. Para kang walang pinagkatandaan. Kung tutuusin, kasalanan nyo to eh. Ha! At paano ko naging kasalanan to, Aber? Kasi kayo yung kumukonsinti dyan sa apo nyo. Kaya lumalayo yung loob niyan sa akin kasi masyado niyong binibaby. Masyado kayong bida-bida. Hoy! Ipapaalala ko lang sa'yo na 18 na yung anak mo. At hanggang ngayon nangungulila pa rin siya sa pagmamahal mo. Wala nang ibang pangarap si Kael kung hindi ang mahalin mo siya. Kung tutuusin, ikaw lang naman tong malayo ang loob sa kanya eh. Sige, sabi niyo eh. Ay, ano to? OMG! You have received 20,000 in your account. Thank you, thank you! Padala ba yan ng tatay ni Kael? Ano ba ma? Pabayaan nyo na nga muna ako. Timplan nyo na lang muna ng gatas si Kael gaya ng palagi nyong ginagawa. Kaya lumalaking baby damulag eh. Alam mo naman na ni minsan hindi ko pinakialaman yung pinapadala ng tatay ni Kael sa'yo, di ba? Pero tatapatin na kita. Kailangan na kailangan ko ang perang yan. Ano? Utang na loob? Banira kayo ng moment eh. Ipapaalala ko lang sa'yo ulit na para kay Kael yung perang yan. At ang tagal-tagal kitang pinagbigyan, Jonah. Pero ngayon kailangan ko ang pera na yan kasi delayed yung pasok ng pensyon ko. Pero may paggagamitan na ako nitong pera. At saan mo naman gagamitin? Sa mga kapritsyo mo? Para sabihin ko sa'yo, hindi kita sinisingil ng renta dito sa bahay. At ako rin na nagbabayad sa lahat ng mga gastusin dito. Ah, so nanunumbat kayo? Hindi sa ganun yun. Alam mo naman nakakatapos lang ni Kael sa senior high, di ba? Kailangan ko ang perang yan kasi pinaghahandaan ko ng pangkolehiyo niya. Ma, matagal pa yon. Antayin nyo na lang yung pension nyo, okay? Alam mo ikaw, patagal na kitang pinagbibigyan at pinagpapasensyahan. Paano ko sabihin ko kaya sa tatay ni Kael na hindi mo binibigay sa anak niya yung perang pinapadala niya sa'yo? Sige, subukan nyo. At pinapangako ko sa inyo na magkakagulo tayo dito. Nagngingit-ngit po ako sa galit ng gabing yon, Papa Dudut. Kasi ako po ang sumasagot sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Pero ni minsan ay hindi ko pinakialamanan yung pinapadala na sustento ng tatay ni Kael. Kasi may sarili naman akong pera na nakukuha mula sa pensyon ko. At hindi naman labag sa loob ko yung perang ginagastos ko para sa apo ko kasi mahal na mahal ko naman yon.
At kahit na gano'n ang ugali ng anak ko na si John ay hindi ko pa rin siya magawang palayasin sa bahay ko dahil mahal ko silang pareho ni Kael. Pero may nararamdaman po akong selos kay Jonah. Parang may inggit siya sa atensyon at pagmamahal na ibinibigay ko kay Kael. Pero sana po ay hindi siya magselos kasi ang tanging gusto ko lang naman ay magkaayos sila ng apo ko. At isa pa, ako na po ang nag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan ni Kael. Pati ang pangmatrikula, baon at iba pang kailangan niya. Ako ang sumasagot sa lahat ng yon, pero bakit ganon? Bakit parang hindi nakikita ni Jonah ang lahat ng ginagawa ko para kay Kael? Bakit hindi niya pinapahalagahan ang pagmamahal na ibinibigay ko sa apo ko? At bakit ni minsan hindi man lang niya naisip na tulungan si Kael? Kaya po isang araw ay nakapagdesisyon na ako na i-message yung tatay ni Kael sa Facebook para ipagtapat sa kanya na hindi napupunta sa anak niya yung pera na pinapadala niya kay Jonah. Mabuti na lang at nag-reply siya at sinabi niya na simula sa araw na yon ay sa akin na niya na lamang ipapadala ang sustento para kay Kael. Ang totoo niyan, dapat ay matagal ko nang ginawa ito, Papa Dudut. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob kasi napuno na talaga ako na ayaw akong pagbigyan ni Jonah ng mga panahong na-delay ang pagpasok ng pension ko. Lumipas ang isang buwan at napansin na ni Jonah na wala na siyang natatanggap na pera mula sa tatay ni Kael. Nang malaman niya na ako ang dahilan kung bakit hindi na siya nito pinapadalhan, agad niya akong kinumpronta. Pero ang hindi ko po alam, ng mga panahon na yon ay higit pa pala sa pera yung pagtatalunan namin, Papa Dudut. Jonah, anak, ano yung ginagawa mo? Bakit may mga maleta dito sa sala, ha? Akala nyo ba hindi ko malalaman yung ginawa nyo? Bakit? Ano ba ang ginawa ko? Sinabi nyo sa tatay ni Kael na winawaldas ko lang yung perang pinapadala niya sa mga walang kwentang bagay. Bakit hindi ba totoo naman? Oras na para malaman ng tatay ni Kael na niloloko mo lang siya. Wala kang karapatan na makialam sa personal ko na buhay. Ang sabihin mo, ginawa mo yun dahil gusto mo na sa'yo mapunta yung sustento na para kay Kael. Ganid mo sa pera. Ilang taong kong tiniis yung hindi mo pagsusustento sa sarili mong anak. Pero sumasobra ka na. At talaga ba, Jonah? Ganid ako sa pera? Bakit? Ni minsan ba siningil kita para sa mga bayarin dito sa bahay? Hindi naman, di ba? Kaya hanggat dito ka nakatira sa bahay ko, ako ang masusunod, naintindihan mo? Hindi ko na kaya to. Nakikita mo yung mga maletang yan? Aalis na kami sa bahay mo at isasama ko si Kael. At saan ka naman pupunta, Aber? May boyfriend na ako. At siya na mag-aalaga sa amin ng anak ko. Ano? Hindi! Hindi ako makakapayag! Kung gusto mong lumayas, gawin mong mag-isa, pero hindi mo isasama ang apo ko! Alam mo, ang labo mo eh. Ikaw tong panay na reklamo na kesyo hindi ko inaalagaan si Kael. At ngayong bubukod na kami, nagre-reklamo ka pa rin? Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Kasi alam ko walang magandang patutunguhan to plano mo! Ang boyfriend na sinasabi mo, huhulaan ko, sa bar mo nakilala yan, no? Bihira, kung gusto mo magpakagaga, hindi na kita pipigilan pero wag na wag mo idadamay ang apo ko sa kagagahan mo! Wala ka nang magagawa kasi ako pa rin nanay ni Kael. At ako masusunod. Mami, Lola, bakit kayo nagsisigawan? Kael, kunin mo na yung mga gamit mo. Alis na tayo dito. Bakit? Saan po tayo pupunta? Nakahanap na ako ng magiging daddy mo at lilipat na tayo sa bahay niya. Ano? Ayoko! Ayoko, Mami! Dito lang ako kay Lola! Lola, pigilan mo si Mami, please! Kael, sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo! 18 years old na po ako! Ako ang magdidesisyon kung kanino ako sasama! At hindi po ako sasama sa inyo! Dito lang ako kay Lola! Hoy, Kael! Baka nakakalimutan mo na nanay mo pa rin ako! Pero ni minsan, hindi nyo naman ako tinuring na anak eh! Hindi ba't ang tingin nyo lang naman sa akin? Isang malaking pagkakamali?
Yan ba sinasabi sa'yo ng lola mo? Kita mo na, ma? Bine-brainwash at pinag-aaway mo kami ng anak ko? Wala kang kasing sama! Alam ng Diyos na kung may gusto man dito na magkaayos kayo ng anak mo, ako yon. Basta, hindi ko iiwanan si Lola. Gusto mo ba talagang malaman kung anong ginawa niyang lola mo? Siniraan niya ako sa tatay mo. Kaya ngayon yung tatay mo sa kanya na pinapadala yung perang para sa'yo. Gahaman at ganid sa pera yung lola mo. Pareho niya tayong tinraidor. Hoy, Jonah! Ang kapal-kapal na mukha mo para siraan ako sa apo ko. Ayoko sanang sabihin to. Pero Kael, alam mo ba na buwan-buwan nagpapadala ng sustento ang tatay mo para sa'yo? Pero itong mami mo, wala nang ibang ginawa kundi gamitin yung perang yon para sa mga kapritsyo niya. Ano po? Bakit hindi niyo sinabi sa akin to? Eh kasi regular naman na pumapasok yung pensyon ko buwan-buwan. Pero noong nakaraan, nadali ng konti ang pensyon ko at ayaw akong bigyan ng pera ng mami mo. Kita mo na? Ganid sa pera tong lola mo? Hindi lang napagbigyan, nagkaganyan na? Napaka-ingrata mo! Hindi ko lubos akalain na dadating ang araw na sisiraan ako ng sarili kong anak. Gusto mong lumayas? O yan! Lumayas ka dito pero wag na wag mong idadamay ang apo ko! Sinusumpa ako sa inyo na simula sa araw na to, hinding-hindi nyo na kami makikita ni Kael. Kael, halika na! Lola! Apo, ayoko sanang gawin to. Pero sa tingin ko, mas makakabuti siguro kung sumama ka na muna sa mami mo. Ano? Bakit nagbago yung isip niyo? Ayoko po! Lola naman! Ayoko! Parang awa niyo na! Huwag niyo akong ipamigay! Maniwala ka, hindi kita pinapamigay at ginagawa ko rin to para sa'yo. Diyan ka lang. Kukunin ko lang yung mga gamit mo sa kwarto. Siguro po ay marami sa mga kabarangay ninyo ang magtataka kung bakit bigla akong pumayag na sumama si Kael kay Jonah. Ang totoo po niyan, kahit alam kong immature at irresponsable si Jonah ay hindi po nawala yung kagustuhan ko na magkaayos sila. Kaya kahit masakit po sa akin ang nangyari, tiniis ko na lamang kasi naisip ko na baka eto na yung pagkakataon na makabawi si Jonah sa mga pagkukulang niya kay Kael. Ang totoo po ay iyak ako ng iyak nung umalis sila Jonah at Kael. Hindi po kasi ako sanay na pareho silang wala dito sa bahay. Pero sinabi ko na lamang sa sarili ko na para din ito sa ikabubuti ng lahat. Matanda na si Jonah at oras na para bumukod siya. At siguro'y panahon na rin para kay Kael na magkaroon ng isang kompletong pamilya. Pero ang totoo niyan, Papa Dudut, hindi ko po kilala yung boyfriend ni Jonah. Ni minsan ay hindi siya ipinakilala sa akin ni Jonah. Kaya hindi ko alam kung anong klaseng tao siya. Pero sigurado po ako na nakilala ni Jonah siya sa isang bar. Kasi yun lang naman ang mga pinupuntahan niya, mga gimikan at inuman. Papa Dudut, alam ng Diyos na araw-araw kong ipinagdarasal na sana'y mabait at maayos yung karelasyon ni Jonah. Kasi alam ko na ang apo kong si Kael ang pinakamaapektuhan sa lahat ng ito. Oo, 18 years old na si Kael pero alam ko na sa kabila ng edad niya, may mga bagay pa siyang hindi lubos na nauunawaan. Kaya sana huwag sayangin ni Jonah yung pagkakataon na magkasama na sila ni Kael. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang mga linggo at wala na akong narinig na balita mula sa anak at apo ko. Nang mga panahon na yon ay iniisip ko na siguro'y masaya na sila sa bago nilang buhay kasama yung boyfriend ni Jonah. Aaminin ko po na nasaktan ako nang hindi na sila nagparamdam sa akin pero tiniis ko na lamang. Kasi ang tanging nais ko lang naman ay maramdaman ni Kael na may ama or father figure siya sa buhay niya. Nang mga panahong yon ay nilibang ko na lamang ang sarili ko. Nakikipagkita ako sa mga kaibigan ko at nagsimula akong maglaro ng bingo.
para kahit papaano ay matuwa naman ako at hindi ko maramdaman ang lungkot na dulot ng pagkawala ni Kael sa bahay. At least sa ganoon ay hindi ko gaanong naramdaman yung puwang na iniwan niya. Aaminin ko rin po Papa Dudut na hindi ko gaanong nami-miss si Jonah. Pero yung apo kong si Kael, yun talaga ang nami-miss ko. Siguro nga ganito lang kaming mga lola, mas malalim ang pagmamahal at pag-aalaga namin sa mga apo namin kesa sa mga anak namin. Tandang-tanda ko pa yung araw na iniyakan ko pa yung picture namin ni Kael. Ang sakit-sakit po sa pakiramdam noon kasi ako na ang tumayong nanay at lola niya. Pero may mga bagay talaga akong kailangang tiisin at isakripisyo para sa kapakanan niya. At nung akala ko na hindi ko na siya makikita o makakausap, isang araw ay may natanggap po akong tawag. Hindi ko po kayang ilarawan ang tuwa ko nang marinig ko ang boses ni Kael. Parang nagbalik ang saya sa buhay ko. At kahit malayo siya, ramdam na ramdam ko pa rin ang pagmamahal niya, Papa Dudut. Hello, Apo? Lola! Ay, salamat sa Diyos at tinawagan mo rin ako sa wakas. Kumusta ka na? Ayos lang naman po ako. Miss na miss ko na po kayo, Lola. Ako rin, Apo. Alam ng Diyos kung ilang beses kong pinagdasal na sana balang araw magparamdam ka sa akin. At ito na nga yung matagal ko nang pinagdadasal. Nagkatotoo na rin sa wakas. Pasensya na po kayo kung matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-usap ha. Ang totoo niyan, ilang beses ko kayong sinubukan tawagan ng mami mo. Pero mukhang palaging nakapatay yung mga telepono nyo. Ano ba kasi ang nangyayari dyan, Apo? Ayos lang ba kayo ng mami mo? Ayos lang naman po kami. Pero Bakit? May problema ba? pinagbawalan na kasi ako ni Mami na kausapin kayo. Ang totoo nga po niyan, kinuha na sa akin ni Mami tong cellphone ko. Pero nahanap ko rin yung cellphone ko sa drawer niya. Kaya kayo po yung una kong tinawagan. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Pinagmamalupitan ka ba ng mami mo dyan? Kael! Apo! Umiiyak ka ba? Ayoko na po dito. Pabalikin niyo na po ako dyan. Parang awa niyo na po. Alam mo naman na palaging bukas ang pinto ng bahay ko para sa'yo, di ba? Hoy, Kael! Hindi ba kinuha ko na yung cellphone mo? Walang yakang bata ka? Kinuha mo yung cellphone sa drawer ko? Pero si Lola lang naman po yung kausap ko eh. Mismo! Yan ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw kong nahawakan mo yung cellphone mo. Kasi sigurado ako magsusumbong ka lang sa kanya. Sobrang unfair niyo naman po sa akin. Anong gusto niyo? Yung kalimutan ko si Lola ng ganun-ganun na lang? Kung tutusin, mas naging ina pa siya sa akin kesa sa inyo. Aray! Hayop ka! Kailan mo pa titigilan yung lola mo, ha? Ipapaalala ko lang sa'yo na dito ka nang galing sa sinapupunan ko. At ako lang yung nag-iisa mong nanay. Naintindihan mo? Galing nga ako sa sinapupunan niyo. Pero ni minsan hindi ko naramdaman yung pagmamahal ng tunay na ina galing sa inyo. Hoy, Kael! Huwag kang bastos! Bumalik ka dito! Nakita mo na yung ginawa mo, ma? Jonah! Umamin ka nga sa akin, minamaltrato mo ba yung bata? Utang na loob, ma! Matagal na namin kayong nilubayan, kaya please lang! Lubayan nyo na rin kami! Pero sa narinig ko kanina, sigurado ako na hindi mo tinatrato na maayos ang apo ko. Jonah, anak! Parang awa mo na kung hindi mo kayang alagaan ng maayos si Kael, ibalik mo na lang siya sa akin. Anak, tinanggal nyo yung karapatan nyo na maging ina ko nung araw na nagdesisyon kayong i-chat yung tatay ni Kael na tigilan na yung pagpapadala sa akin ng sustento. Hanggang ngayon ba yung pa rin ay kinasasama ng damdamin mo? Oo! Hinding-hindi ko makakalimutan yung ginawa nyo na yon. Tinraidor mo ako, ma! Pero di bali na lang kasi maayos na kami dito.
Kaya utang na loob, wag mo na kaming kakausapin kahit kailan. Hoy! Umamin ka nga sa akin! Pinagmamalupitan niyo ba ng kinakasama mo ang apo ko? Ano? Sino naman nagsabi sa inyo niyan? Si Kael? Hindi! Pero sa tono ng bata, sigurado ko na may hindi magandang nangyayari dyan. Mawalang galang na ha? Pero mukhang nag-uulyanin ka na kasi kung ano-ano na lang naiisip mo eh. Napakabastos mo talaga. Alam mo, sa inyo magkakapatid, ikaw ang pinakabastos sa pinakawalang modo. At ikaw naman ang pinakawalang kwentang nanay. Sinusulsulan mo yung anak ko para kamuhian ako. Hoy, babae! Kung kinamumuhian ka man ng anak mo, kagagawan mo yon. Huwag mo sa akin ibuntong lahat ng mga pagkukulang mo kay Kael. Kasi kung tutuusin, ako ang pumuno sa puwang na iniwan mo sa sarili mong anak. So ngayon, sinusumbat mo sa akin lahat ng naitulong mo sa amin. Huwag kang mag-alala, mayaman yung kinakasama ko at isasampal ko sa pagmumukha mo yung bawat sentimo na ginastos mo sa amin. Kung nandito ka lang sa harapan ko, malamang kanina pa kita nasampal. Bakit? Hindi ba totoo? Mukha ka naman talagang pera. Kunwari ka pang mabait pero ang totoo, iniisahan mo na kami. Naku, sigurado ako na nagpapadala pa rin ng pera yung tatay ni Kael sa'yo hanggang ngayon. Oo! At iniipon ko yung perang pinapadala niya dahil balang araw ibibigay ko rin to kay Kael. Galit ka sa pera, matanda ka. Wisit! Isaksak mo lahat ng yan sa baga mo at magpakasasa ka sa pinadadala ng tatay ni Kael. Sobra po akong naiyak sa mga sinabi ng anak kong si Jonah Papadudut. Alam ko namang hindi ako naging perpektong ina sa kanya pero hindi ko po akalain na ganon pala kasama yung tingin niya sa akin. Para akong hihimatayin sa mga salitang binitawan niya noong nag-usap kami. Ang totoo po niyan, mas lalo lang akong na-depress kasi ngayon ay parang kumbinsido na ako na hindi maganda ang kalagayan ni Kael sa nanay niya at sa kinakasama nito. Sinubukan ko po silang tawagan at i-text pero pareho na silang hindi makontak. At ang mas masakit pa dyan, hindi ko alam kung saan sila nakatira o kung saan ko sila hahanapin. Sa puntong ito ay wala na akong pakialam kay Jonah. Ang tanging nais ko na lamang ay ang makausap at makasama ang apo ko na si Kael. Pero hindi ko talaga alam kung paano ko siya muling makakausap. Lumipas ang mga buwan at dumating na ang panahon para mag-enroll si Kael sa college. Lalo ko pong na-miss si Kael kasi ako po yung lagi niyang kasama tuwing nagpapa-enroll siya. Ako po yung laging tumututok sa mga schedule at mga kailangan niyang asikasuhin sa eskwelahan. Pero ngayon ay wala na akong magawa kasi nasa piling na siya ng tunay niyang ina at hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Mas lalo ko pong nararamdaman na nade-depress na ako kasi kahit lumalabas-labas ako kasama ang mga kaibigan ko at tuwing nagbibingo kami ay hindi ko pa rin maiwasang maisip at maalala si Kael. Parang kahit na anong gawin ko para ilihis ang isip ko ay nananatili pa rin yung pag-aalala ko sa apo ko. Hindi ko maiwasang maiyak kasi palagi siyang sumasagi sa isipan ko. Hindi man siya nanggaling sa sinapupunan ko, pero galing naman siya sa puso ko. Pero Papadudot, sobrang sayo ko po kasi isang araw habang naglilinis ako sa labas ng bahay, dumating ang isang bisita na hindi ko inaasahan na dadalawin ako, Papadudot. Lola! Apo! Ikaw na ba yan? Opo. Oh, bakit mukhang nangangayayat ka? Diet po ako eh. Lola, payakap naman oh. Siyempre naman, halika nga rito. Miss na miss ko na po kayo. Miss na rin kita, Apo.
Salamat naman sa Diyos at pinakinggan niya ang matagal ko nang pinagdarasal sa kanya. Aray, Oh, anong problema? Bakit may masakit? sandali lang po. Tingnan ko nga. Lola, wag na po. Diyos ko, Apo, bakit ang dami mong pasa? Nadulas po kasi ako nung isang araw. Pero promise, ayos lang po ako. Kael! Mami? Sabi ko na nga ba dito lang kita mahahanap eh. Aray, Hoy, Jonah! Mami! Tigilan mo nga Itiwan po niyo ko! yung tenga Bitawan ko! mo siya! Aray, ang Ang sakit! kapal ng mukha mo para paglihiman ako? Hindi ba sinabi ko sa'yo na dumiretso ka sa bahay pagkatapos mong mag-enroll? I'm sorry, hindi ko po sinasadya. Miss na miss ko lang talaga si Lola. At dahil dito sa ginawa mo, mas lalo kang malilintikan sa akin! Itiwan mo ang apo ko! Kung hindi ikaw ang malilintikan sa akin! Huwag kang makialam dito dahil hindi ka kasali sa usapang to! Pakikialam ako kasi apo ko na inaagrabyado mo! Umamin ka nga sa akin! Ikaw ba ang dahilan kung bakit ang dami niyang pasa? Alam mo ikaw, masyado ka na nakikialam eh. Kung gusto mong may inaalagaan, huwag yung anak ko ang pagdiskitahan mo! Ipaayos mo na lang yung matres mo at baka sakaling mabuntis ka pa! Aray! Sumusobra ka na! Wala kang karapatang sampalin ako, ha? At wala ka rin karapatan para saktan ang apo ko! Kaya na po magsalita ka. Yung mami mo ba yung may kagagawan dyan sa mga pasamo na yan? Lola, please, wag na nating palakihin to. Mami, please, tama na po. Halika na, Kael! Muwi na tayo! Tumigil ka! Dito lang si Kael! Umuwi ka mag-isa mo! Hayop ka! Masyado mong bine-baby yan, ma, ha? Kaya lumalaking lolas boy yan eh! Hindi na minor de edad yan para baby mo pa! At ikaw naman, Kael, pwede bang tigilan mo na yung pagsusumbong mo dito sa lola mo? Maniwala po kayo sa akin. Wala po akong sinabi kay Lola. Gusto ko lang talaga siyang makita, yun lang yun. At talagang gusto mo pang paglihiman ako ng apo ko? Hindi! Yung gusto ko, yung tuluyan ka nang mawala sa buhay namin! Kung gusto mo ako mawala sa buhay mo, walang problema sa akin yon. Pero hindi mo ako pwedeng alisin sa buhay ng apo ko. Sa totoo lang nasasaktan ako sa pagsagot-sagot mo sa akin. Pero alam mo kung saan ako labis na nasasaktan? Nasasaktan ako kasi sinayang mo yung pagkakataon na maging mabuting ina sa nag-iisa mong anak. Pero magpasensyahan na lang tayo. Kasi simula sa araw na to, hindi na ako makakapayag na kunin mo pa sa akin ang apo ko. Itigilan natin tong kalokohan na to, Kael! Halika na! Mami, Ano? I'm sorry pero hindi na po ako sasama sa inyo. Ah, ganon. Pues simula ngayon, kalimutan mo na rin na nanay mo ako! Umalis ka na! Bago ko tuluyang makalimutan na anak kita! Pareho kayong mga walang kwenta! Mga buwisit! Magsama kayo! Mas lalo lamang po ako nagalit sa anak kong si Jonah pagkatapos ng away namin, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat ng yon, tuwang-tuwa ako na sa wakas ay makakasama ko na ulit ang apo kong si Kael. Bumalik po siya sa bahay at dito na siya nakatira kasama ko. At ikinuwento na rin sa akin ng apo ko ang lahat ng nangyari habang nasa poder siya ni Jonah at ng kinakasama nito. Sabi ni Kael, palagi raw umiinom at nagyoyosi si Jonah at yung kinakasama nito. At inaaya pa raw siya ng mga ito na manigarilyo. Alam kong 18 years old na si Kael at hindi na siya minor de edad. Pero hindi ko pa rin matanggap na ang sariling ina niya ang naghihikayat sa kanya para magbisyo. Ang mas masakit pa dyan, sabi ni Kael, na tuwing nag-aaway daw si Jonah at ang kinakasama nito ay siya raw ang palaging pinagbubuntungan ng galit ni Jonah. Kaya ang dami niyang pasa sa katawan noong nakaraan. Talaga pong naawa ako kay Kael, Papa Dudut, kasi hindi naman niya hiningi na isilang sa mundong ito. Pero nagawa pa siyang kawawain at pagmalapitan ng taong nagsilang sa kanya. Kaya naman mula ngayon ay pinangako ko na sa sarili ko na hanggang sa huling hininga ko, ako na ang mag-aalaga kay Kael. Hindi ko na siya ibabalik sa nanay niya dahil alam ko na sa puntong ito, ako lang ang makapagbibigay ng tunay na pagmamahal ng isang ina sa apo kong si Kael. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging masaya at mapayapa po ang buhay namin ng apo kong si Kael.
At naging masaya din kami sa piling ng isa't isa. Pero ang totoo po niyan, kahit na nagagalit ako sa mga ginagawa ni Jonah, may mga pagkakataon pa rin na nag-aalala ako sa kanya kasi anak ko pa rin naman siya. Pero tuwing naaalala ko yung mga masasakit na salita na sinabi niya sa akin, mas nare-realize ko na baka mas mabuti pa rin na hindi ko na siya muling makita at makausap. Malaki na siya at kaya niya nang ayusin ang sarili niyang buhay. At ang magagawa ko na lamang sa puntong ito ay ang ituon ang lahat ng pagmamahal, oras at atensyon ko kay Kael. Pero isang araw ay tinawagan kami ng college na papasukan ni Kael. Sinabi nila na kailangan na daw nila yung good moral certificate ni Kael. At noong tinawagan ko yung high school ni Kael, ang sabi nila ay aabutin pa daw ng ilang linggo bago ma-release yung good moral certificate. Pero ang sabi din nila ay may kopya na daw si Jonah noong certificate na yon. Ang totoo po niyan, may pagkatuso po itong anak ko na si Jonah at hindi na po ako magugulat kung sinadya niya ang lahat ng ito. Kasi alam niya na balang araw ay kakailanganin din namin yung good moral certificate na hawak niya. Sa totoo lang, ayaw ko na sanang kausapin pa ang anak ko na yon pero wala na po akong choice. Kasi ito lang yung paraan para mapabilis ang lahat, Papa Dudut. Jonah, Ma! Hindi ka pa ba nakukontento na nasa iyo na si Kael? Ano ba bang gusto mo sa akin, ha? hinihingi na nung college ni Kael yung good moral certificate niya. Yan lang ba yung tinawag mo? Ano ba yan? Alam kong nasa sayo yon. Kasi tinawagan ko yung high school ni Kael at ang sabi nila may kopya ka na raw nun. Pero hahanapin ko pa yun eh. Wala akong panahon, okay? At isa pa, tumawag ka na pala sa high school ni Kael. So ba't hindi ka nalang manghingi ng panibagong kopya? Matatagalan pa kung magre-request pa ako ng bagong kopya. Ibigay mo na lang sa akin yung good moral na nasa iyo para matapos na to. Wala akong pakialam sa lintik na good moral na yan. Sa totoo lang nakakabala ka na, Ma. At utang na loob lang. Magkalimutan na tayo. Kung hindi dahil kay Kael, malamang hindi na kita tinawagan. Kaya parang awa mo na. Ibigay mo na lang sa akin yung good moral ni Kael. Hindi ba kinuha mo na sa akin yung anak ko? O edi panindigan mo yung pagiging nanay mo sa kanya nang hindi ako kinukulit? Hindi ka man lang ba naaawa sa anak mo, ha? Para din sa kanya tong ginagawa ko. Hindi! Ba't ako maaawa? Eh isang malaking pagkakamali lang naman yung batang yan. Napakahayop mo talagang babae ka. Kung gano'n naman pala yung tingin mo kay Kael, bakit mo pa siya kinuha sa akin noon? Kasi gusto ng boyfriend ko ng anak. Pero napagtanto niya rin na hindi niya kayang mahalin ang isang bata na hindi niya namang kadugo. Kung maghahanap ka ng lalaki, hanapin mo yung tipong mamahaling katang anak mo. At ang kapal din naman pala talaga ng mukha mo. Talagang kinampihan mo pa yung kinakasama mo kaysa sa sarili mong anak. At bakit ko naman kakampihan yung batang yan? Ipapaalala ko lang sa'yo na yung batang yan ang dahilan kung bakit hindi ko na-enjoy yung teenage years ko. Depressed ako nung pinagbubuntis ko yung batang yan. At sigurado ako na ibang naging takbo ng buhay ko kung hindi na sana pinanganak yung walang kwentang batang yan. Ang totoo niyan, ikaw lang naman itong pumilit sa akin na buhayin ko yung si Kael eh. Kung hindi mo kayang mahalin ang apo ko, huwag kang mag-alala kasi simula sa araw na to, ako na ang magiging nanay niya. At alam mo kung anong lubos na pinagpapasalamat ko? Yung hindi nagmana sa'yo si Kael. 18 lang yung anak mo, pero hindi hamak na mas may utak kaysa sa'yo. Grabe ka naman makapuri kay Kael. Pero ni minsan di mo nagawa sa akin yan. At bakit? Kapuri-puri ka ba? Simulat sa pool wala ka ng ibang binigay sa akin kundi sakit ng ulo. Ang totoo niyan, Jonah, sa inyong magkakapatid, ikaw yung binigyan ko ng espesyal na atensyon, pero bakit ganon? Bakit ikaw pa tong lumaking suwail at pasaway? Dahil sa pesting apo mo na yan. Simula nung pinanganak ko yung tiyanak na yan, wala ka nang ginawa kundi baby ang hayop
sarili mo? Sarili mong anak? Pinagseselosan mo? Wala ka na sa katinuan! Pwes kung wala ako sa katinuan, malamang may pinagmanahan ako. At kanina pa ba ako magmamana kundi sa'yo? Wala nang patutunguhan tong usapan natin. Makikiusap na lang ako sa college ni Kael na bigyan kami ng extension doon sa hinihingi nilang good moral. Oh, ayun naman pala eh. So bakit mo ba ako tinawagan? Kasi nagbabakasakali ako na may konting concern ka pang natitira sa anak mo. Susme, patawarin! Lola, si Mami po ba yung kausap nyo? Apo, Ma, utang na loob. Huwag mong ibibigay yung telepono sa kanya. Naririndi ko sa boses ng batang yan. umalik ka na muna sa kwarto mo. Susunod ako, ha? Sige po. Huwag ka na magpapakita sa amin ni Kael kahit kailan. Yun lang ba? Sige, walang problema. Maniwala ka sa akin, Jonah. Simula sa araw na to, sisiguruhin ko na hinding-hindi na mangungulila si Kael dyan sa pagmamahal na hanggang ngayon, pinagkakait mo pa rin sa kanya. At magpapalit na rin ako ng SIM card para hinding-hindi nyo na ako matatawagan kahit kailan. Sige na, bababa ko na to. Sa puntong ito ay parang suntok sa buwan na yung gusto kong mangyari na magkasundo ang mag-ina, Papa Dudut. Pero sa mga panahong yon ay pinangako ko sa sarili ko na mamahalin at aalagaan ko si Kael hanggang sa huling hininga ko. Ipaparamdam ko sa apo ko na kahit na hindi siya sinuwerte sa nanay niya, kahit papaano ay sinuwerte naman siya sa lola niya. Lumipas ang 2 linggo at nakumpleto rin namin ang lahat ng dokumento para sa college ni Kael at pagkatapos ng ilang araw ay naging isang ganap na college student na ang apo ko. Grabe, Papa Dudut. Sobrang nakaka-proud talaga. Habang tinitingnan ko si Kael, alam ko sa puso ko na malayo ang mararating niya sa buhay. Matalino siya at punong-puno ng pangarap at sigurado din ako na hinding-hindi siya matutulad sa nanay niya. Pero kung maibabalik ko lang ang panahon, sana hindi ko na lamang pinabayaan si Kael sa nanay niya noon. Kasi imbes na makabuti, mas lalo ko lang nakikita na tinatago pa rin ni Kael yung trauma na dulot ng pagmamaltrato sa kanya ng nanay niya. May mga araw na bigla na lamang siyang umiiyak at kahit na hindi niya sabihin sa akin kung bakit siya umiiyak, alam na alam ko na si Jonah ang dahilan sa likod ng mga luha niya. At alam ko na patuloy pa rin siyang umaasa na balang araw ay magbabago yung nanay niya. Pero mukhang malabo na talagang mangyari yon. Kasi noong huling usapan namin ni Jonah sa telepono ay parang desidido na siya na itakwil si Kael. Mukhang hindi pa rin siya nakaka-move on sa pagiging teenager niya. Kaya di bali na lang. Ang importante ay sinusubukan ko pa rin i-distract si Kael lalo na kapag wala siyang pasok. Tuwing walang pasok si Kael ay pumupunta kami sa mga mall at nagbibigay din ako ng pera sa kanya para makapamili siya ng mga gusto niyang gamit. Pero sobrang practical po ni Kael. Imbis na bumili ng mga gamit, iniipon niya na lamang ang pera. Dito ko talaga nakumpirma na malayo ang mararating ng apo ko. Sa katunayan, Papa Dudut, patuloy ko pa rin iniipon yung pera o sustento na pinapadala ng tatay ni Kael sa akin. Kasi alam kong balang araw ay mapapakinabangan din yun ni Kael. Pero sa ngayon, kaya ko pa naman siyang buhayin gamit ang pensyon ko. Kaya tinatabi ko na lamang ang pera ng tatay niya sa ngayon. At isang araw, niyaya ko si Kael na kumain kami sa labas. Pero tumanggi siya. Kasi sayang daw ang pera. Kaya't nanatili na lamang kami sa bahay at makalipas ang ilang oras ay may narinig kaming katok sa pintuan, Papa Dudut. Andyan na! Sandali lang! Mami! Bakit ang dami niyong dalang gamit? Kael, anak!
Apo, sino ba yan? Hoy, Jonah, anong ginagawa mo rito, ha? Ma, sana mapatawad niyo pa ako. I'm sorry po. Ang galing mo rin naman. Parang kailan lang diring-diri ka sa amin, ha? Tapos ngayon humihingi ka ng tawad? Hindi ko sinasadya lahat ng mga sinabi ko sa'yo noon. Nadala lang po talaga ako nung galit ko nung mga panahon na yun. Tigilan mo nga yung kakadrama mo. Magsalita ka, anong kailangan mo sa amin? Ha? Wala po akong kailangan sa inyo. Gusto ko lang po talaga humingi ng tawad sa inyo. Kalokohan! Kilala kita. Hindi ka magpapakumbaba at hihingi ng tawad kung wala kang mahihita. Kaya magsalita ka na bago pa ako mawala ng pasensya sa'yo. Ma! Kailangan ko po ng tulong niyo. Pinakulong ko na po siya. Ilang beses niya po akong sinakal nung huling nag-away kami. At anong tulong naman ang kailangan mo sa akin? Wala na akong matutuluyan. Ayoko na pong bumalik sa malaimpyernong bahay na yon. Pasensya ka na, pero hinding-hindi na kita matatanggap dito. Ipapaalala ko lang sa'yo kung ilang beses mo pinagmalupitan itong si Kael at kung ilang beses mo rin akong pinagsalitaan ng masama. Kaya sige na, umalis ka na rito. Ayoko na makita yung pagmumukha mo kahit kailan. Kael, pakiusapan mo naman tong lola mo. Parang awa mo na. Mami, I'm sorry. Pero kay Lola tong bahay at siya lang ang may karapatang magdesisyon. Ang kapal na mukha mong hayop ka. Nagsisisi na ako na iniripa kita. Wala ka naman palang kwenta. Napaka-useless mo. Hoy, Kael, baka nakakalimutan mo na kahit pagbali-balik ta rin naman natin ang mundo, nanay mo pa rin ako. Pero ni minsan ba nagpakananay ka sa anak mo? At base dyan sa tono ng pananalita mo, mukhang wala ka na talagang balak na magbago. At sa kung paano mo pagsalitaan ang sarili mong anak, mas lalo lang ako napapanatag sa desisyon ko na itakwil ka. Ma, I'm sorry. Pinapangako ko po sa inyo na magbabago na ako. Maawa po kayo sa akin. Wala na po talaga akong ibang mapupuntahan. Matanda ka na! Sigurado ako na kaya mo na ang sarili mo. Naririnig mo tong lola mo, Kael? Kita mo na kung gaano siya kasama, ha? Hoy! Kung may paraan lang para marinig ni Kael yung huli nating pag-uusap sa telepono, sigurado ako na kamumuhian ka ng bata. Lola, hindi na po kailangan. Kasi kahit hindi ko narinig yung pinag-usapan niyo ni Mami, alam ko na kahit kailan hindi na niya ako matatanggap. Hoy, hindi totoo yan! Oo, siguro nga itong lola mo yung nag-aalaga sa'yo ngayon. At siguro nga may mga panahon na nag-aaway tayo. Pero hindi ako nagkulang sa'yo. Oo, tama po kayo. Hindi kayo nagkulang. Hindi kayo nagkulang sa pagpapaalala sa akin na sana hindi na lang ako ipinanganak. Hindi kayo nagkulang sa pagpapaalala sa akin na isa akong malaking pagkakamali. At hindi kayo nagkulang na ipamukha sa akin na kinamumuhian niyo ako. Buong buhay ko, wala po ko ibang ginusto kung hindi ang mahalin niyo ako. Ang totoo nga niyan, hindi ko alam kung bakit kinailangan ko pang dumaan sa butas ng karayom para lang makalimos ako ng konting pagmamahal sa inyo. Pero ni minsan, hindi niyo pinaranas sa akin yun. Ayoko na po. Pagod na ako. Nakakapagod din pala yung tipong kailangan ko pang paghirapan yung pagmamahal na dapat matagal nyo nang binibigay sa akin. Kael, apo, tama na yan. Pasensya na po kayo, Lola. Papasok na po ako sa kwarto ko. Wow! O ngayon, sana naiintindihan mo na kung saan ang gagaling ang anak mo. Kaya pakiusap, sana magbago ka na. At sana magkaroon ka man lang ng konting amor dyan sa anak mo. Malinaw na sa akin ang lahat. Malinaw sa akin kung paano mo binibrainwash si Kael para kamuhian ako. Utang na loob, ang kitid-kitid ang utak mo. So ano na? Patitirahin niyo ba ako dito sa bahay niyo o hindi? Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa patirahin ka uli dito. Pwes kung ganon, sana mangyari yan very, very soon.
At huwag kang mag-alala kasi sagot ko na yung kape at tinapay sa lamay mo. Hayop ka! Simula ngayon, maghanap ka na ng ibang taong iintindi sa'yo. Kasi tapos na ako sa pagiging nanay ko sa'yo! I'm sorry po. Nabigla lang talaga ako. Ma, parang awa mo na. Kailangan ko talaga na matutuluyan. Wala na akong ibang mapupuntahan. Napaka-plastic mo! Umalis ka na! Kung hindi ipapadampot na kita sa mga polis para masamahan mo yung boyfriend mo sa likod ng rehas! Pagpasok ko po sa kwarto ni Gael ay nakita ko siyang umiiyak at parang wasak na wasak dahil sa naging usapan nila ng nanay niya. Ang totoo po niyan, Papa Dudut, pati ako ay nalulungkot at nanlulumo para sa apo ko. Pero wala na akong magagawa kundi ang ipaliwanag sa kanya na hindi lahat ng nanay ay mauunawain at mapagmahal. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na siya karapat-dapat mahalin at unawain. Kaya sa mga kabarangay po ninyo, lalo na po sa mga nanay dyan, gusto ko lang pong sabihin na sana huwag kayong magsawa na iparamdam sa mga anak ninyo na mahal ninyo sila. Kasi sa lahat ng naging karanasan ko kay Gael at Jonah, natutunan ko na lahat ng anak ay deserve na magkaroon ng magulang. Pero hindi lahat ng magulang ay deserve na magkaroon ng anak. Sa totoo lang ay hindi ko rin po alam kung saan ako nagkulang sa anak ko na si Jonah. Alam ng Diyos na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para mapalaki siya ng maayos. Pero habang sinusulat ko po ito ay napagtanto ko na ang naging kasalanan ko ay yung hinayaan ko si Jonah na lumabas-labas sa mga club at bar. Pero wala na po akong magagawa pa. Nangyari na ang mga nangyari. At ayon sa mga kakilala ko ay nagkabalikan daw si Jonah at yung boyfriend niya na pinakulong pa niya dati. Pero ayoko na pong ma-stress, Papa Dudut. Matanda at malaki na yung anak ko na yon. Kaya sa puntong ito ay hahayaan ko na lamang siyang matuto mula sa sarili niyang pagkakamali. At sa ngayon ay masaya na po ako at kontento sa piling ng apo kong si Gael. Patuloy siyang nagsusumikap sa pag-aaral at patuloy kong pinagdarasal na sana ay makamit niya ang lahat ng mga pangarap niya balang araw. Papa Dudut, alam ko po na medyo mabigat ang kwento ko pero maraming salamat pa rin po kasi binigyan ninyo ako ng pagkakataon na maibahagi ito sa inyo ang mga nangyari sa buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Esther.